Hi, have a great day, guys. This is Marilu Saison Vlog. Just call me Ate Malone. So sa video po natin ngayon, tatalakayin po natin kung ano nga ba ang the best position para madaling ma-arouse yung partner nyo. Well, reaching orgasm can be hard if you are not in the right position. Quick disclaimer lang po na ang orgasm ay isang goal kapag kayo ay nagtatalik, pero hindi naman ibig sabihin na pag hindi nyo nakamit ito ay failed na kayo. As long as you enjoy it for each other's company ay okay na po yan. Hindi na po kailangan na mag-i-end doon. Pero kung may trouble ka or hirap kang makatapos or hirap kang ma-reach yung goal mo, the best thing you can do is aralin mo muna kung saan ka masaya, kung anong body parts mo, kung sa tingin mo pwede kang matapos by doing ng pagsasarili. At once naman na pag-aralan mo kung ano yung mga parte na nakapagpatapos sa'yo, madali mo nang masishare doon sa partner mo para ma-reach mo yung orgasm mo. Pero kahit na ikaw pa yung queen ng pagsasarili pero hindi mo nabigyan ng much attention yung tinggil, mahihirapan ka rin makatapos. So, here are some tips ng position para makakatulong sa inyo para madaling ma-reach nyo ang inyong orgasm at mai-enjoy nyo ang pag-intercourse ng inyong partner. Importante ay makapagbigay kayo ng insufficient attention doon sa inyong mga tinggil. So doon naman po yung mga boys, importante din po na mapag-aralan nyo kung ano po ang posisyon na gusto ninyong partner. So importante nga na mapag-aralan ng mga boys. So importante din po na mapag-aralan nyo nga kung ano talaga yung best na posisyon sa mga partner ninyong babae. Number 1, ito yung tinatawag na cat position. Basically, ito yung face-to-face position. Hindi nalalayo ito doon sa missionary na kailangang magkaharap kayo. Kaya lang, yung lalaki dapat mas mataas yung karang shoulder and head doon sa position ng babae. Like halimbawa, ito yung babae, tapos ito naman yung head and shoulder ng lalaki. So, parang about 6 inches higher doon sa position ng babae yung lalaki. Bakit ganoon? Para habang nakapasok yung inyong junjun sa kanyang pipay, tinatamaan yung pinaka-base nun, tumatama doon sa tinggil ng kapartner nyo. That's way, nararab doon at nakakatulong para ma-stimulate yung tinggil ng babae para magkaroon ng magandang sensation doon sa maliit na mani niya at magkakaroon ng sufficient attention. Number 2, ito yung tinatawag na free air position. Usually, nakatalikod ka doon sa lalaki. So, opposite, it's the other way. Yung lalaki nakaharap sa likod mo, ikaw nakaharap ka sa air habang nakapasok yung si Junjun sa pipay mo. Rehab ka sa kitchen na yung mga terms na ginagamit ko, si Junjun at si pipay. So, yun nga guys, para madaling maabot ng kamay ng lalaki yung maliit na mani mo. That way, habang nakapatong ka siya sa kanya, madali niyang maabot yung inyong mani sa madaling masalitaan. It's totally weightless and free as air. Other thing, pinner position. Ito yung parang nakadapa kayo, yung mukha mo nakaharap doon sa bed at doon siya magpipenetrate sa likod mo. Dahil naka-flat ka doon sa bed, magkakaroon ka ng different sensation of course kasi nandun ka behind you. So, madali sa'yo bilang babae na isingit yung mga kamay mo doon between the bed and your body na pwede mong i-rub yung inyong mani habang ginagawa niya nung pagpasok ng ari niya sa iyo. Maraming babae na hindi nakakatapos during penetration or penetration alone lang. Ang piniposition ay makakatulong para ma-stimulate mo yung inyong mani habang nasa behind mo yung partner mo. Another thing, spoon. Ito yung nakatagilid kayo. Maraming babae na gusto ito. Pero mayroon din namang pangilan-ilan na hindi comfortable gawin ito.
Ang advantage lang ito, walang walang bigat, walang weight na sa inyo dahil nakatagilid kayo pareho at easy doon sa kapartner mo na abutin yung inyong money. And also easy rin sa'yo para malaman mo na importante talaga na magkaroon kayo ng insufficient. Another thing, ito yung missionary. Ito yung missionary, very common to, kaya lang may weed at twist. Ito yung nakaharap kayo na pag nakahiga ka, nakapatong naman sa'yo yung partner mo. Kaya lang, this time, dito sa twist, lagyan mo ng unan yung banda dun sa may puwet mo para pag nakaangat at yung nakaangat yung kanyang pelvic. And switch up yung posisyon ng kanyang ari. Once na pumasok na siya sa'yo, magandang angle ito kasi malalaman niyo kung anong speed yung gusto ninyo. Once na pumasok na yung kanyang junjun sa inyo. So, feel free na movement mo sa iyong pelvis once na may penetration na nangyayari. Last one, always remember na magbigay kayo ng sufficient attention sa kanilang mga tinggil. 80% of vulva owners ay nagre-require ng clitoris stimulation para makamit ang orgasm. May mga way para matulungan nyo yung kapartner ninyo para ma-meet nila yung pagtatapos. Pwede nyo i-slide yung inyong ari sa kanyang pinggil, pababa, paakyat, patagilid. Pwede nyo i-slide yung mga junjun ninyo doon sa kanyang mani para mas ma-stimulate yun habang nagtatalik kayo. Always remember guys na ang pag-experiment ng isang couple sa pagtatalik ay makakatulong sa inyong relasyon. Kailangan nag-experiment kayo to find out what works for them, for you, and for your partner. Sana nakatulong ang mga pinag-usapan natin dito para mas ma-enjoy nyo pa yung inyong pag-iisang dibdib o pagtalik ninyo. So, pakibigyan nyo lang ako ng isang malaking thumbs up guys kung nagustuhan nyo ang aking video na ito. At don't forget to click the subscription button sa aking channel. Okay guys, palagi kayong mag-iingat. God bless you always. Always love yourself and wear your smile anytime. Bye!